Pero may issue ka dun sa poster eh. Ako talaga may issue sa poster. Bakit wala si Anthony Jenny? Dinilit ko kasi andun yung picture ni Maris. Pero saan ba nanggagaling yung mga tao? Doon sa issue. Eh yung iba kasi gusto pa nila ipako sa post yung dalawa. Oo. Binabash ngayon yung Showtime. Bakit? Eh kasi nga parang sinasabi ng mga tao, congratulate kayo ngayon. Eh dati hindi nyo nga pinanalo dun sa tawag ng tanghalan yung tao. Siya naman ay nakatakdang humarap sa SEC. Sa Securities and Exchange Commission. Silang dalawa ni Neri para magpaliwanag. Hello mga ka-abi! Dito po ang inyong mga lingkod. Hindi po si Mama Loy! Ito naman po si Papa Oy o si Tias. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihirit sa amin. Ay! Ichika mo na! Dali! Oy! Nice! Hindi ka nawawala sa balita lately, no? Uy, naku, baka naman sabihin nila, eh, cloud chaser ako. Uy! Para kang ano eh, na-attract mo, na ma-manifest mo at na-attract mo yung ano, yung Chika Universe. Parang araw kong bawang nakasausaw sa lahat ng ulam. Ayun na nga, di ba? Eh kasi naman, nag-comment ka. Ano? Tungkol dun sa ano, pinost na graphic ng ano, Star Cinema. Sa poster. Oo, nung in-announce sila na rated PG ang And the Breadwinner Is. Una sa lahat, ayan, magandang rating yan, ha? Yes. Actually, kahit malilit pa sa mga kasamang matanda, pwede manood ng And the Breadwinner Is. Yes, diba? Pero may issue ka dun sa poster eh. Ako talaga may issue sa poster. Si Jex actually. Siya yung nag-send sa atin, di ba? Kaya ako nagpalitan eh. Eh, tingnan mo to, te. Bakit wala si Anthony Jenny? Sabi ko, ay, oo nga. Kaya nga, nung okay, nakita... nandun si Maris. Ang Oo. ganda. Kaya nung nakita kong viral na, sabi ko na lang, Ha? Gaga. parang hindi, napansin ko lang din yun. Oo. Diba? Si Jex yun talaga actually. Anyway, ayan ang paglilinaw ko sa akin na FB post. Oo, kasi nga, parang binasya ko lalo dahil tinanggal ko nga yung na-screenshot nilang post ko sa FB. Teka lang muna, ano ba muna yung comment mo doon sa picture para doon sa mga hindi nakakita kasi nga dinelete mo na. Hindi dinelete ko kasi andun yung picture ni Maris. Okay. Tapos group picture. Okay. May Maris, walang Anthony Jennings. Kaya ka napakomment. At ito yung sabi mo. Ano? Kahit deleted, naresibuhan eh. May mga nakapag-save. Alam mo na. O, diba? Ito, sabi ni Nanay, kung ako ang masusunod, ang gagawin ko, i-raritin ko ang picture ni Anthony Jennings. Total, andyan si Maris. Parang produkto ng Snail White at Bello Medical Group kay Maris. Walang iwanan. Parang tatay sa anak. Nagkamali ang anak, pagagalitan, pangangaralan, pero hindi tatalikuran. At hindi ikakahiya. Yun naman ay base lang sa nakita ko. At hindi lang naman akong nag-comment noon. Marami. At yan ay nilinaw naman in fairness ni Nico. Nico Del Rosario, ang kaibigan natin sa ABS-CBN Productions or Star Cinema. Ang sabi nga ni Nico, hi OG, saw this and would like to take this head on. For context, ito talaga ang pamilya Salvador. Even MC and Lassie are not here. The three characters are not part of the family, pero I get na baka nga magkaroon ng ibang narrative ito. So, pinapa-down ko na rin. Ibig sabihin, pinapa-down na rin nila. Ibig sabihin, hindi lang ako ang may comment ng gano'n. Marami. Kumbaga valid yung observation ng kasi mga nga, tao. Oo nga, nanggagaling tayo sa una, nung wala pang issue, kumpleto sila. Hindi lang family, pati yung buong cast sa unang poster. Ayan, Tapos yung pangalawa naman, ay kasagsagan ng issue ni Maris, ni Anthony at ni Jam Villanueva. Ayun na, biglang MediaCon, nawala yung picture.
ni Maris at ni Anthony. At hindi rin sila kasama na yung actual media con. Yung media con, wala. Talagang wala. Alam nga namang i-mislead natin yung mga tao nandun sila, tapos inaasahan ng mga taga-media andun sila. Wala naman. Tapos, ang third na nilabas ay yung picture ng Pamilya Salvador. Nung in-announce na PG. Na kasi nga, si Maris at si Kokoy de Santos, baklang ay magkambal dito. Kaya pamilya sila ng Salvador. Kaya sabi ko kay Nico, sana nilagyan ng kami ang Pamilya Salvador. Para na-explain. Pamilya Salvador. Pagka gano'n naman, intinding-intindi naman yon, hindi ba? Pero saan ba nanggagaling yung mga tao? Doon sa issue. Siyempre, alam mo, medyo sensitive ang mga tao pagdating sa ganyan. At sa pagsukat, kung iiwanan mo ba itong anak mong nagkamali, or pagagalitan mo, pangangaralan mo, pero hindi mo iiwan at hindi mo tatalikuran. Doon naman ang gagaling yun. Hindi lang akong may comment ng gano'n. Kaya nga, dinown nila. Kaya nakita ko yung ABS-CBN Productions. Dinown nila yon, pinalitan nila na nandun na lahat ang cast, si MC at si Lassie. Maging si Vice Ganda ay nag-text sa akin, message, na pamilya kasi sila, kaya wala daw dun sina MC Lassie at si Via. Intindi ko naman yun. Kung naintindihan ko, kasi marami kaming hindi agad nakaintindi na pamilya pala yun. Kasi unang-una, napanood na ba natin ang pelikula? Oo nga, hindi pa naman natin alam. Ipaliliwanag ba doon sa trailer na ito ang buong mag-anak? Hindi naman, hindi pa. Malalaman pa lang din natin yan. Pero fairness, Bakit? Dahil sa ginawa mo, pinag-uusapan niya. Hanggang sa Reddit. Na-okay naman ako sa Reddit Viral ka na naman. Kaya nga nilinaw kong bigla nag-post ulit ako Diba? In-only me ko nga lang yung una. In-only me ko, pwede kong ilabas yun. Kaya lang nga, kaya ko siya dinown din. Kasi nagpaliwanag naman si Miko. Na somehow, syempre hindi naman natin sasabihin, sorry kasalanan namin. O sasabihin ko, sorry kasalanan ko din. Syempre wala. Yun ang interpretation ng marami. Down ba nila yon kung mali yung understanding namin doon or interpretation namin? Oo nga. Diba? Maraming naka-interpret ng gano'n At least nakatulong ka pa dun sa promo nila, Nay. Diba? Talaga pa? Feeling ko nga ikaw ang PRO niyan Hoy! Sobra ka naman. Grabe ka. Hindi po ako PRO niyan. Nangihingi agad yung pala. Naku yan, lilinawin ko sa susunod po. I never received any amount from the breadwinner is. And they know that. Siyempre, andun si Vice, dati nating alaga yan. Siyempre, tutulong tayo. Pero, di ba, nagkataon lang yun. Pero nakatulong nga din yung hype na yun. Diba? Imaginein mo, ang bongga ng mediacon nila. Tapos biglang, ang pinag-uusapan pa rin yung Anthony at Maris. Diba? Sana napunta yung attendance o yung pag-attend sa mediacon ng ibang stars na bumiyahe, naggasolina para pumunta doon at makausap. Pero hindi mo agad mababasa dahil ang mga nababasa mo ay Anthony and Maris Rakan. Jam. But you cannot help it kasi sila yung pinag-uusapan talaga. Ang akin lang, bugbog na yung dalawa. Bugbog na yung dalawa. At isa tayo sa nagbibigay ng chance sa kanila. Maraming gusto silang bigyan ng chance kasi siyempre, tao lang din naman yung mga yan. Umami naman na sa pagkakamali. Yung iba kasi gusto pa nila ipako sa krus yung dalawa. Kung si Jackson, hindi ipapako sa krus. Saan? Pauupuin yun sa pako. Ay, parang ang liit ng pako na Parang dapat yung poste. Dapat yan yung malaking gano'n. Na kayang-kaya niya. Parang yung pagpapakuan dapat yun. Tapos matibay dahil isusulit yung wetcha niya. Siyempre balukod ko lang. Anyway, so yun nga. So,
let's give Anthony and Maris Racal a chance, a second chance. Sabi nga nila, pag napanood nila yung pelikula nito, baka ma-redeem ni Maris at ni Anthony yung kanilang mga sarili. Kasi mauusay naman talaga silang umarte. Yun nga lang, pasensya na kasi dito sa showbiz, hindi lang karir mo ang tinututukan ng publiko, maging ang personal mong buhay, kahit ayaw mo silang papasukin, papasok sila sa buhay mo. Kasi wala, ganyan talaga. Kaya yung sa Reddit na ang uhusay ninyo, no? Na magsipag-comment, ganun talaga. Pag sa Reddit, nakaano yan kumbaga, meron silang alias or nagtatago sila sa ibang pangalan, kaya lalo silang tumatapang. Kung may mga pangalan yan, hindi naman magagaganyan yan. At saka yung comment naman ni Nanay, he meant well. Alam mo yun? Oo. Talagang, ano naman, out of concern, hindi out of pangbabash. Correct. Oo. Ayan. So, tapos na tayo dyan, ha? Okay na yan, ha? Kung ibabash pa rin ako, Carla. Ito nga, hindi. Speaking of bash, binabas ang Showtime. Ay, nga, speaking of meaning well. Di ba Showtime meant well lang naman sa pagko-congratulate, pagpupunyagi na ang isang Pilipino nanalo sa The Voice sa Amerika, di ba? Si Sofronio Vasquez. Congratulations! Kasi binabash ngayon yung Showtime. Bakit? Kasi nga, parang sinasabi ng mga tao, congratulate kayo ngayon. Dati hindi nyo nga pinanalo dun sa tawag ng tanghalan yung tao. 7 beses na reject. Sumali pa sa restback, hindi pa rin na napanalo. Tapos ngayon, nagpupunyagi kayo na nanalo sa abroad. Anong gusto nyo sabihin? Di ba, Nay? Parang ilang taon na yung nakalipas bago yung contest na yun. At si Sofronio naman mismo, siya mismo nagsasabi na magagaling yung mga nakalaban niya noong panahon na nag-compete siya sa tawag ng tanghalan. So Mamalo, hindi magagaling yung mga kinalaban niya? Tinalo niya dun sa The Voice USA? Ay, hindi! Kasi nagbago naman na din talaga na yung boses niya. Ang laki na nung in-improve mula nung years ago na sumali siya sa tawag ng tanghalan. At saka gaya nga nung sinabi nung manifestation ni Judge Ray Valera, nabanggit niya doon na hindi man ngayon maaayon sa'yo si Lady Luck. Darating yung panahon, hindi mo siya kailangan kasi ikaw mismo, matutupad mo yung pangarap mo. At yun nga yung nangyari ngayon kay Sofronio, di ba? Talagang kinarir niya na mapanalo. Dahil nga sinuportahan ng bongga ng mga Pinoy yung Filipino community sa Amerika dahil may text votes po yun, di ba? Kahit din nung nakaraang contest niya na Tawag ng Tanghalan, may text votes din. Kaya siguro tinalo siya. Oo, kaya siguro ganun din yung comment ni Mr. Ray Valera. Dahil alam niya na baka hindi umayon din sa'yo yung mga text votes, pero sobrang galing mo, balang araw, di ba? Matutupad yung pangarap mo. Eto na nga, natupad na ang pangarap niya. Kaya sobrang proud ng mga Filipinos all over the world na meron na tayong first Asian winner doon sa The Voice. Ngayong season 26 nila nangyari yan. Yay! Congratulations! Ako naman, nakaka-proud. Ang take ko dyan, Mamalo. Una, contest yan. Hindi nga natin alam o hindi nga natin itinaas ang kamay ni Sofronio nung natatalo siya. Hindi nga rin na viral ang pakikipaglaban ng mga nagtututungayaw ngayon nung araw na siya'y natatalo o tinatalo sa tawag ng tanghalan, hindi ba? Tsaka sa The Voice. Oo, asan kayo nun? Ngayong nanalo sa USA, saka kayo nagtututungayaw. Di ba? So ano ba yung sukatan ninyo o batayan ninyo ng pagpanalo na kapag nanalo sa USA, tirahin natin itong mga hindi tumangkilik sa kanya sa Pilipinas. Hindi. For all we know, naging stepping stone ni Sofronio. Pagsali niya at yung pagkatalo niya sa TNT at sa The Voice Philippines para mas sipagan pa niya at mas humanap pa siya ng avenue para makasali pa sa iba at malay mo doon na siya makilala. At nangyari nga sa USA. Diba? Magkatimbre ba yung boses ni Sofronio
nung nasa USA siya at dito sa Pilipinas noon. Ang sinasabi ng marami na ibang klase yung confidence niya ngayon. Oo. So siguro part nun is yung mga na-experience niya nung mga losses niya dito sa Philippines, di ba? Oo. At saka gaya na lagi mo sinasabi na, di ba? Nakaguhit na yan. Sa palad mo. Sa palad mo, kung para sa'yo, para sa'yo. Parang si Catriona Gray, natalo sa Miss World. Yun pala, para siya sa Miss Universe. Correct. Si Pia Wurtzbach, 3 beses sumali ng Binibini Pilipinas. Para lang on the third attempt, magiging Miss Universe pala siya. Diba? Ang dami-dami mga trials yan tsaka challenges. Palagay nyo kaya kung dito nanalo si Sofronio sa TNT, palagay nyo sasali yan sa The Voice. Kasi feeling ko naman hindi na. Kasi ayun na yun at naabot na niya eh. Tingnan mo, natalo siya dito na pinapangarap lamang niya na manalo sa Tawag ng Tanghalan. Kapag ang inirigalo sa kanya ni Lord, dahil na rin sa kanyang pagpupunyagi, sa pagsusumikap at husay, ayun, USA pa? Diba? Aarte ka pa ba? Kaya hindi natin dapat binabash yung It's Showtime. Oo, hindi natin binabash yung mga hurado rito. Unang-una, hindi naman si Ray Valera ang judges doon sa The Voice USA. Oo, hindi naman yung mga hurado dito ang naging hurado doon. Magkakaiba naman ang taste ng mga yan. At saka dahil na sinabi natin kanina, text votes, di ba? Sana maraming tumulong kay Sofronio nung sumali siya sa TNT dito. Nagkataon, mas marami siguro yung mga tumulong sa kanya ngayon. Kaya pasalamatan din natin lahat ng mga Pinoy po, lalo sa Amerika, na bumoto, talagang pinush, kinarir na talagang mag-text vote para kay Sofronio, di ba? Ayan nga, kaya nga yung daddy ni Sofronio, si Chito, ay tuwang-tuwa para sa anak. Teka, iba ata yung sinasabi mo. Bakit? Direct Chito Ronyo yan. Ito isang pangalan lang, Sofronio. Bastos yung apelido na, mali! Basta congratulations. Yes! Muling nanganganak ang pride ng Pilipinas. Tama! Sa kabila ng mga korupsyon, sa kabila ng mga kaguluhan dito sa ating politika, sa ating gobyerno, alam mo yon, meron pa rin tayong nakikitang liwanag sa dulo ng kadiliman. Yes! Magbabalik po ang taba. Ha? Ay, hindi ko naman! Sorry. Showbiz update, di ba? Ay, teka lang na, speaking of Showtime, lalabas pa ba si Miss Rufa May Quinto doon? Si Rufa May ngayon ay nasa US. Kasi, syempre, nanay siya, asawa rin siya. Kaya siya nandun. Yung tungkol naman sa away nila ni Trev Magallanes, ang kanyang jowa, normal daw sa kanila yun. Normal sa kanila, pero mag-asawa pa rin yan. Syempre, sabi nga ni Peachy sa akin sa lahat ng lalaki na na-involve sa kanya or na-link sa kanya, despite the fact na ganun si Trev Magallanes, pipiliin pa rin daw niya asawa niya. Diba ang taray? Ay yung issue na yun na nahuli daw sa Hawaii yung asawa ko ba yun? Sabi nga niya sa akin Diyos ko, mare, ginanong-ganon lang naman niya yung kid. Yun na nga nangyari. Sa Hawaii yun kasi, pero wala na. Nakauwi naman yung asawa ko. Ganun ba, Rufa? Ba, Maloy o Noy? Noy Alam mo, kung iniilit na tinding. Naku, sumalangit naman si Noy. Anyway, so yun nga, tinanong ko rin si Peachy kung haharapin niya o tapos na ba yung warrant of arrest issue sa kanya. Sinabi niya ay siya naman ay nakatakdang humarap sa SEC. Sa Securities and Exchange Commission. Silang dalawa ni Neri para magpaliwanag. Harap pala na yung sa SEC. Nasa Amerika siya, so uuwi din siya. Siya via Zoom. Via Zoom. So, doon na siya magpapasko na I think so. Kasi doon gusto ng anak niya. Si Trev kasi, hindi alam na sikat dito si Peachy.
Kaya ang pinagtataka ni Trev, ba't ka uwi ng uwi? Talaga? Hindi niya alam na artista? Oo. Hindi, alam niya artista, pero hindi niya alam kung ano yung gravity. Oo, yung extent ng fame ni Oo, kaya... Ni Rufa May. Oo, kaya hati rin yung atensyon ni Peachy. Yun. Siyempre, kahit anong paliwanag niya kay Trev, alam mo naman yun, Mane, di ba? Siyempre, pag asawa ka, siyempre, meron pa rin sayang din naman ng mga racket. Ganon. Talaga, Rufa? Kaya lang, bumabalik ako dito. Siyempre, gusto ko naman bumalik, kaya lang mahal na ng pamasahe. Inaabot kami na anak ko ng 300,000. Ay! Kasi business class. Ay, oo. Mahal yun. Business class ka talaga mag-travel, di ba? Ayan ha. Tapos sinabi ko nga sa kanya, alam mo, kahit na sangkot ka pa sa issue ng warrant of arrest, alam mo yung mga tao na mas naniniwala sa na inosente ka. At least, unti-unti naayos na yung case. At sabi niya nga, ano ba yan? Nakakaloka kung saan-saan ako nasasangkot. Nadadamig pa ako dyan. Tapos nakakaloka. May mga tumatawag pa sa akin. Nandito naman ako sa US. Tapos manghihingi ng paraffol. Nakakaloka, di ba? Yung mga nagsasalisit. Kasi may Christmas party daw sila. At dito nga ako. Gumagana naman daw kasi yung GCash from the US. Parang ikaw lang, di ba? Why? Ang dami na nangyayari sa'yo. Kahit nasa US. Talaga naman, pwede naman kung GCash. Talaga sila pa nagsasuggest. Kayo pala nag-suggest, di kayo yung gumawa. Ilang Christmas party na ba? Walang ibo. Nagsasalisit eh. Guilty nga, kaya... Guilty nga. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamaloy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click niyo po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode din, meron kayong komento sa lahat na aming chika. Comment below, click the like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya kayo, una-una manonotify na meron kami latest update, ha? At syempre pa, kanya-kanya namin channel. Yes, sana manonood pag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At syempre, nais natin magpasalamat sa NB Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Grandia Place, sa Mother Ignacia, tapat na po ng ABS-CBN. Di ba? Tagal ko na hindi nakapunta dyan, pero sabi ko, ano ba yan? Ako din, nakakatanggap na ako ng text message na, we miss you here at NB. Kagaling ko na. Di ba? Siyempre, sinasamantala mo. Purutin ko yung baba mo. Kakadagdag lang ba? Patigipin mo mga Bugs Bunny. Di ba? Dahil nga yan kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Bugs Bunny natin, ayan. Ang dami na nagpapa-Bugs Bunny. Di ba? Yes! Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan po yan sa E. Rodriguez sa tapat lang po ng Christ the King Church. Yes! At syempre, Ideal Vision for our eyewear, Doc Jessica D. Merry Christmas! At syempre pa, Jex. At sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang iconic star, ang N-Transition PH at ang Deluxe Spa. Thank you po! Ayan, at syempre pa ang aking panayam pa rin kay Arman Salon. Ang aking, kawangis. Hindi sa mukha, kundi sa pamilya. May limang anak din siya. Ako rin may limang anak. Wow! Baka kayo magkatuluyan sa dulo, Oh my God. Hindi ako pumapatid sa bakla. Ayan ha. At syempre po, maraming salamat sa damang receive. Yun ang sa atin na sa Mismosa. Thank you po. Thank you so much sa damang receive. Saka yung Soulful Kitchen. Ang sarap, diba? Yung kanilang Hainanese chicken. I-try nyo dahil yung leek sauce doon. Ay, Diyos ko. Nahiwagaan sila. Ano ba itong timplan, itong leek sauce na ito? Pakasarap ng Hainanese chicken nila. At syempre, yung Hungry Sibs naman, the best baked lasagna, baby back ribs, nachos, at syempre yung baked potatoes. Ayan, napakasarap.
Yung mga party trays, ako, kung ayaw niya na magluto, Correct. oo, Noche Buena, yan na lang, order na lang kayo sa Dang Recipes, tsaka sa Sushi Five. Yes! Tapos yung embutido, Mama Purse. Oh! Yes. May mama second din ba? Oo, oo. Meron din kung gusto nyo, longganisa naman. Oh. Ako, Ay! J&H Longganisa. Oh, yan. Apakasarap din, wae. Puro mga Julius approved po yan. Diba? Oo. Oo, ayan ha. Siyempre pa ha, wala pa rin tayong napapanood na ibang pelikula kundi Topa. Yes! At least hindi natin pinagsisihan dahil apakaganda. Alam mo ba, sa FGD, puring-puri ang Topa. Ah, talaga? Yung mga sumusuri ng pelikula, Oh. ay, ala nila Hollywood film. Diba? Ang pinanonood nila at naloka sila kay Arjo Atay. Diba? At saka Ang iba rin, husay daw iba ng rin mata. iba rin na yung Julia Monte. Oo, si Julia Oo. Montes din na magigil sa atin dito. Diba? Ayan, Oh. ah. OGDS approved din po yung pelikulang yan. Siyempre, Ayan, kaya natin na ibubulala sa kanila na at nababounce na maganda kasi nga napanood na natin. Napanood namin. First hand experience po Correct. namin. Oo. Naku, para po, grabe talaga. Oh, ayan, di ba? Oo. Alam ko, para lang po sabihin namin sa inyo, uwi na po kami ni nanay, hindi kami makatayo. Saka di ba gusto na natin mag-CR, hindi namin Oy, mabitawan. baka Di ba kami mamiss ng eksena. Ganon. Ay, mahusay din si Enchong DJ. Ay, Yes. at saka si Sid Lucero na. Oo, diba? grabe. Sabi nga nilang lahat na, di ba, ng mga producer lalo, yung mga artista na sabi nila, Richard Somes, lahat magagaling. Walang beat roll. Kasi lahat sila vital doon sa story. Oo, Diba? oo. Tsaka yung, ayan ha, naku, pupunta ako ng US. Oh, baka dalawin ako ni Romer Gutierrez ha. Ay! RCC Sir Staffing Romer! Solution USA. Alam mo na, Sir Romer. Kung saan sila yung nangangalap ng mga teachers dito na dadalhin sa iba't ibang panig ng Amerika. Yes, ang mga Oo. teachers. Oo nga, ayan, Sir yan, Romer. RCC Staffing Solution USA. Sir Romer. Ang hina ng boses mo, ha? Ha? Pag nangihingi ka kasi, iya ka sa ginagawa mo. Kaya ang hina ang boses. Oo, di ba? Yes! Oo, nag-donate yan. Oh. Ha? Sa ating pa-Christmas party ng Oh! Pati ang White House Care. Ay! Lagi naman yan Maring si Rose Rose. na nangangalap naman ng mga nurses, ng mga NCLEX sponsors. Yes! Ayan, Para oh. sa New York naman yan, di New York, ba? oo, Ako, gaya ng kinwento ko dati na, meron akong friend na nag-work na ngayon dyan dahil Oo. sa White House Cares. Oo, ayan. Kaya talaga din pong first hand, legit na legit po ang White House Cares. Correct, Diba? ayan. At muli po, ito po ang inyong lingkod, Papa Oz na OGDS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo hinihilit sa... Ayan. Ichika mo na! Dali! Miss Rose! I miss you, Miss Rose, this Christmas. Marinos, sila mo, pamarinig si Jex. Oo. Romer, oh. Sir Romer! Buti I'll na miss si you Tita this Mary Ortega Christmas. na Ay, nandito. hold up pa rin. Yes! Tita No, Mary Ann! I Tapos love you, dapat Tita ito Mary Ann. nagpapa-t-shirt sa mga posisyon ni Tita Mary Ann. Oo, man! Oo, eh. Dapat share mo yung blessing mo sa prosesyon. Alam na ni Jex. Mary ang nag-usap ko. Ha? Ay! Kaya, Yan naman, share mo yung mga kulay.